Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumagayang, back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, bargain tournament ulit. So this month ng July 1, yun yung pang-walong battle natin sa first round ng tournament ng Titulo 2026, 'di ba? Tapos yung apat na quarters sa langit lupa na isingit natin sa first week ng July. Tapos ngayon, tournament ulit. So in summary, first round ng Titulo 2026, quarters ng langit lupa, at first round din ng bargain Samsaman 2 tournament. So Blanco versus Gabe. Si Blanco, napanood ko na to laban kay Casper, 'di ba? Tangina, ang ganda ng pinakita ni Blanco doon, tol. Sa pagkakalam ko, taga rito yan sa amin si Blanco, taga Bagumbong yan. Si Gabe naman, first time ko siyang mapapanood. So hindi ko na patatagalin. Blanco versus Gabe. Let's see kung anong klaseng battle ang mapapanood natin. So sana yung sulat ni Blanco against Casper, sana nadala niya dito. So yun, Gabe. Unang banat para kay Gabe. Bargain game! Game. Torneo ng Samsaman. Tanda. Bargain game! Torneo ng Samsaman. Tanda. Wala kang bilang sa numero. Kasi pag ang grado, blanco, automatic bagsak sa maestro. Laban mo kay Casper, sa'yo dapat yun. Kasi sa mga komento, sige relap sa top sa chest, kapos Joey nasa ka ng multo. Past years I see, itong hukluban lumalaban sa laglagan. This is stupid round pagkatapos kitang ilaglag sa samsaman. Kasi mayabang, ikatlong kampiyon daw sana kung nakaraang taon, pato nakasalang. Pwes luto ka sa gulang ng bata ngayon dahil ngayon ka pala may salang. Kaya ka sa bang bang, on fire ko ang warning shot. Trip ko ngayon ang direct shot na may kasunod ng montage clutch. Magpe-play lang to sa 1-2, literal na ibubuhos, mapapatalsik ka. Todong jab, pasok na pasok, tanggal ka na sabi ni Foreman kasi puro bali ka. Kasi ang haba nito mag-rounds at mag-bar, sit up. Gantong mukha lulong-kulong, ikaw ang pinakamadali na ma-sit up. Wemby aking haba, literal na blanco, supal pa lang aabutin. Huwag mong sabihin, Jamoran, kamukha kang Mark. Baro ka na hindi kumakain. Nabanggit mong blankong papel ka na di kaya masulatan. Sa Gabe bumigay ka, dun pa lang madali kang guhitan. Kasi umuubos ng oras sa wordplay. Kaya yung point, tagal mag-land sa destination. Game over ka sa akin kung magsisettle ka sa crowd reaction. 2 times champ ang kaharap ko. Mala, Golden State Warriors, I break your run na maka-achieve ng 3. Kaharap mo lang daklo Toronto Raptors. Kaya Blanco, sa baba mo, siguradong titingalain mo ko. Patunay na hanggang dyan ka na lang at di ka makakaabot sa level ko. Okay, first time ko mapanood si Gabe. And ang pinaka
bigyan ko ng props si Gabe kasi nagustuhan ko kung paano siya mag-deliver. Kung paano siya mag-perform, kung ano yung boses niya. Hindi malakas, hindi mahina, sakto lang. Tsaka ramdam mo yung mga lines na binibitawan niya. Ganon ka-smooth yung delivery niya. So, shoutout kay Gabe. Props sa'yo sa delivery. Gusto ko yon. Okay? Ulitin ko lang, sobrang smooth ng delivery niya. Hindi siya malakas, hindi siya mahina, hindi rin siya garalgal. 'Di ba? Sakto lang. Maganda yung tono ng delivery niya. Pero mas magiging maganda yung ganong performance, yung ganong boses kung mararamdaman natin yung bawat punchline, yung bawat punto na gusto niyang ihatid para kay Blanco. That's his round 1. And sa tingin ko, yung mga lines na binato niya para kay Blanco, yung mga punto na binato niya kay Blanco, yung mga punchline na binato niya kay Blanco, hindi ganon ka-impactful, hindi ganon kabigat, ineffective, at ineffective. So, yun lang naman. Kaya kung napansin nyo, pinanood ko yung buong round, then inipon ko yung mga gusto kong sabihin, at inuna natin yung delivery niya. Sobrang nagustuhan ko yun, ang ganda ng boses niya. Pero yung content mismo, creativity wala, effectivity wala din, 'di ba? So yun yung kailangan niyang ma-pinpoint sa next na battle niya. Pero may rounds 2 and 3 pa naman. Okay? So Blanco, pakinggan natin. Para kay Blanco! Tapos naka-barber's cut. Wala na, Kago. wala lang, no? Yo! Game. Pagtapos ko kay Casper, Hmm. Gabe yung binigay. Kaya maraming salamat po, sir. Pero nang dahil sa yung hayop ka na sa ilalim ako ng poster, siya si Gabe. Another pandemic Rapper. ulol. Alam ko maraming tataas ang kilay at iilan dito na manghuhusga. Kasi halos lahat ng kasali dito sa turna katulad mo din na madali ko lang na maitutumba. Oo, napapaligiran na nila ako dito, boss. Pero alam mo sa sarili mo na hindi yan uubra. Kasi kahit galing pa yan ng pandemya yung corona, sa akin pa rin naman mapupunta. Samsaman game? Game! Isa pa game? Game! Balita ko, malalim ka raw. Kaso nung laban yun ni Cardo, ang bilis mong napikon sa mga bara niyang nabuo. Oo, agad na trigger itong si Peter, kaya yung pagkatao niya nabuo. Paalala ko lang, nandito ka sa battle rap. Kaya dapat iwasan mo ang mabuyo kasi walang kwenta pagiging malalim ka kung madali ka lang mapunot sa mga hindi nakakaalam. Dating membro to ng Morobits kung saan yung mga rapper ang dudungis. Gago. Kung yung ibang artist doon, yung kuko ang tutulis, yung kanya naka-Q-tips. Pero kalaunan, tinanggal din siya ni DJ Med. Kasi ang arte daw nito sa bawat lakad. Puta, nakakasampung ikot pa lang kayo, itong si Gago, hinihingal na kagad. Pero tanong lang, ano ba basihan ng pagiging moro? Para mapabilang sa grupo nyong tanga. Kailangan ba niyan malalim na ako o paramihan lang ng kalyo sa paa? Kasi halos lahat ng music video nila naglalakad. Talagang hindi nawawalan ng gana. Alam niyo yung mga adik na batak, ganun na ganun sila kapag naiistapa. Kaya iba si Gabriel kapag nasa entablado na. Oo, lahat yan ay mapapansin nyo. Magmamalalim na may pagka-industriya, na may halong Sayad at Carlito, pero hindi ikaw yung Gabriel na aking inaasahan. Kaya ang tanong, bakit nandirito? Kasi yung Gabriel na gusto kong makalaban, yung walang utang na loob kay Sinyo. Oo, Sino yan? Gabriel Santa Rita. Sino yan? Sobrang iyakin mo, boy, bading ka. Binihisan ka nang ang aning ka, wala ka pa rin galaw, parang manika. Pues opisyal kitang hinahamon. Sa tingin ko, yun ang mabisa. Walang pake sa langit at lupa, sa impyerno na lang tayo magkita. At maraming salamat sa mga nagpunta. Magsalo-salo tayo. Gabriel Santa Rita. Si Semper ba yun? Si Semper ba yun, guys? Si Semper?
Correct me if I'm wrong, pero feeling ko si Semper yun. Hoy. Tayo sa pigay. At dahil birthday ko din ngayon, kaya binigyan lang kita ng patikim. O sige pare, rounds mo na. Makikinig ako ng palihim. Sana nilalimaw mo pa yung sulat mo para mas madali kitang malibing. Yung close out, no? Yung close out, sana nilaliman mo pa para, di ba? Okay. Hindi ito yung blanco na lumaban kay Casper. Medyo ano pa to? Medyo feel ko nagpapainit pa si Blanco dito. Hindi pa ito yung sulat ni Blanco na in-expect ko, guys. 'Di ba? Marami siyang dead air, marami siyang ineffective lines, marami siyang marami siyang tawag dito. Hindi ganoon ka-impactful na linya. 'Di ba? So, I think the same sila ni Game. Sa ito to be honest, I think may edge, sobrang laki ng edge ni Blanco sa unang ikot feeling ko. Pero nung napanood ko, yung napakinggan ko yung round 1 ni Blanco, sa tingin ko, pumantay lang siya sa naging performance ni Gabe. Kasi si Gabe, guys, pinaka nagdala sa round 1 niya, since hindi nga ganun ka-effective yung mga punchlines, mga references niya, yung mga pinupunto niya at mga naratibo niya for Blanco, ang pinaka nagdala sa performance ni Gabe is yung delivery niya. Okay, sobrang ganda talaga ng boses, smooth talaga yun for me. 'Di ba? Si Blanco naman, andun na yung delivery, andun na yung boses, andun na yung structure ng sulat, which is ganito yung kung paano siya mag-construct Pero ang wala lang sa round 1 ni Blanco, yung mga heavy punches, yung mabibigat na linya, yung mga effective na references at angulo sa kalaban, which is ginawa niya yon against Casper. So I was expecting na magiging ganon yung mapapanood ko sa unang ikot for Blanco. So sabi ko nga, 'di ba, malaki yung edge ni Blanco, pero what's done is done, guys. Yun lang, no? So kaya nga sabi ko, feeling ko nagpapainit pa lang si Blanco. Okay? Sa round 1 itatabla ko muna sa 7 points siguro. Hindi pa ito yung Blanco na in-expect ko, guys. Mas malakas na Blanco yung in-expect ko sa battle na to. Kay Gabe naman, bawi. Kailangan niya bumawi. Or kailangan niya maging consistent. Basta kailangan niya lang kumonekta ng isang, dalawa o tatlong suntok na mabibigat. Kaya niya to. Okay? So, round 1, tabla ko muna sa 7 points. Okay? Round 2. Anong balat para again? Wala kang tao dito kumanta na happy birthday. Birthday niya pala Hindi ako opisyal na miyembro ng Moro. Pero itong bata ay basbasado. Kaya patay to sa akin pagkarinig nyo ng tunog. Bang sa Moro! Adik daw ako, yung itsura mo nga mukhang naglalako ng electric fan sa madaling araw. Gago. Mar Industria, pinunan niya sa estilo kong dala. Ganyan talaga. Pag malawak ang nakikita, halatang natatakot at nalulula. Bakit ka sumisid sa ilalim ng industriya? Alam mong malulunod ka! Round 2 game? Blanco, dating banal na Judas represent. Holy connectivity? Pagpapatiwakali yung sasapitin. Traitor blasphemy. Ganda ng boses. Sabi niya sa liga ni Elvis, demonyo siya. Bawat rounds niya may sungay. Nagpapaka-dark character tapos pikunin pag nadadamay mga mahal sa buhay. Ganda ng delivery. Madalas daw na hinuhulaan. Sa madaling salita, hula-hula lang ang kapalaran. Binibida pa na ang kahinaan niya daw ay kalakasan niya. Napakadaling butasan, hindi ka malakas tarantado, mahina ka. Sabi niya kay Sukdulan, siya daw si Batas, yeah. Hindi naman kalbo. Wala namang balbas. Line-biter ka lang, kapit karakter para masabi yung lines mo malakas. Laban niya kay Masavi, nagpaulan ng bars. Tapos topic, droga. Tatang, mag-ingat-ingat ka. Kahit tignan ka lang, halatang gumagamit ka. Nasa kanya daw lahat ng forte ng rap at mga elemento. Hoy, ganyang itsura, kinukuha ang engkanto sa Jessica Soho.
Wordplay, kanyang weapon dito sa bar game, hindi yan bebenta at effective. Basag na ang perspective, huli yan hindi na applicative. Self-proclaim na walang laman, tunog lata, siya daw ang hari ng norte. Pwes inakyat ka ng taga-south para karnihin ka dito sa norte. Finance siya kay Janine, kinonekta yung basuka sa insomnia. Shabu pa, pasabugin ko bahay niyo, tignan natin kung makatulog ka. POI tryouts niya, luxuria. Sabi niya kung wala lang daw siyang asawa. Aha, ikaw ha? George Leonor, itong asawa mo. Gabi-gabi niya pa din iniisip yung ex niya na si Jaira. Ang kulit mo, blanco yung pangalan, halatang pinag-isipan mo. Halatang pinag-isipan mo. Oh, shit. Sinadya ko mawala para magkaroon ng kahulugan pagiging blanco mo. Alam mo ba na? Okay, hindi yung fake choke parang predicted, no? Kumbaga hindi siya ganoon ka-creative kung paano siya nag-fake choke, no? Kumbaga para sa akin, alam kong darating yung fake choke na yun. Kasi blanco tas nawala. 'Di ba? So sa tingin ko naging predicted na atake yun para kay Gabe. Tapos yung round 1 ni Gabe, yung round 2 ni Gabe, sa tingin ko talaga nagkukulang siya sa effective na references at effective na angulo eh. Doon talaga yun talaga yung pinaka nakikita kong kulang sa sulat niya. Yung delivery, sobrang namamanga ako sa delivery niya, pati sa boses niya. Sobrang namamanga ako kasi may pagka may pagkasayad eh. 'Di ba? May pagka-Lance, 'di ba? Hindi si this is Lance Lanceta, guys. Ayun. Yung fake choke, hindi ko siya kayang iskuran as creative kasi feeling ko predicted approach 'yon sa ganong klaseng sulat. Tapos yung content hindi pa rin ganon ka-impactful si Gabe. So, ayun. First 2 rounds ganon pa rin naman. Sa tingin ko kailangan mag-adjust ni Gabe sa next na battle niya. Gabe, tol, di ko alam kung mapapanood mo to, pero sa tingin ko kailangan mas maging creative ka, mas makahanap ka ng butas para sa kalaban, magagamit mo yung angulo na yon or mga reference na yon na ng mas effective at mapasukan mo ng iba't ibang klaseng elements or 'di ba? Ganon, parang ganon. So alam niyo na yan guys, alam niyo yung tinutukoy ko. Mga battle MC kayo, alam niyo yan. So yun lang naman. Honest review lang for Gabe para makita natin yung evolve Gabe, no? Kasi andun na yung delivery. Kailangan na lang bigyan ng magandang sulat. 'Di ba? So, yun, props. Round 2 blanco. Para kay Blanco. Tapos ganyan, Bangs. Tangina ko ka. Puro chismis yung baon. Yo, round 2 game. Hey! Banggit niya sa signature, signature. Tanginan to, nakakagulat. Oo, sinabi niya yung sa rap lines, talagang madiin yung pagkakabungad. Nagmamalalim ka tapos signature? Katangahan mo, walang katulad. Ano ba ibig sabihin ng signature? Yung ba yung mga babala sa bawat gubat? Sign. Nature. Palibasa, Bisaya ka eh. Oo, bit-bit niya yung sibuyan. At reping copies pala to. Mga mangkukulang. Aswang. Pangungutya niyang natamo. Pues ako ang magsisilbi na harang. At nakahanda ng palaso pagkat hindi tatagos sa blanco yung barang dala mo. Kasi mahina. Kahit itodo mo yung banat lang ng bisa pa Gabriel. Panisang langit at lupa paparanas ko anghel. Ano naman kung mangkukulam ka? Yun ang napiling karakter.
Pero paano makakabuo ng bara kung mahina ka sa spell pero hindi lang sa spell? Mahina ka sa spell. Okay. Kahit sa pagbuo ng mga linya, itong si Gabe napakabobo. Kasi may sinabi sa kay Chad na marien at paseryoso. Tutal palagi kang nag-choke. Itong suntok ng kamao ko sigurado mabibigti to. Suntok ng kamao mo, mabibigti siya. Tangina, katarantaduan na to. Siguro nung binibigti mo si Chad, ang nasabi na lang, nalalalamunan ako. Okay. Meron pa. Okay. Tinalo mo si Critical. Kasi wala pa siya nung damage. Pues para kang paraon, papakainin kita ng bandage. Paraon, papakainin mo ng bandage. Lika, sama ka sa amin doon, tatry ka namin i-salvage. Laban ni Poison at ni Goryo. Doon niya hinamo yung ideya. Di ba naging Vincent doon si Goryo at si Poison yung magbabalot ng benda? Oo, iniba mo lang ng konti pero pasok pa din yung tema. Akala ko ba Morovitz kahoy? Ba't nagpalason ka sa sistema? Kaya hindi mo magagapi ang tulad ko kada sasampa. Kasi mapasikat man o mapabata, panigurado magtatanda. Ito ay unang babala pa lamang sa magtatangka. Walang signature, pero pag blanco, sigurado magmamarka. Yeah. Limbanat, para... Okay, so, ayun. Klaro, self-explanatory yung round 2. Blanco yun. 8-7 in favor of Blanco. Round 1, tinabla ko sa 7 points. Round 2, bibigay ko kay Blanco ng konting edge. I mean, ng konting edge lang. Yung rounds 1 and 2 kasi ni Gabe parehas, 'di ba? Yun nga, pinaka nagdadala sa performance ni Gabe yung delivery niya. Pero yung punto, punchlines, haymaker, room shaker, yun yung hinahanap ko, 'di ba? So medyo yun yung kailangang ma-improve ni Gabe, no. Sa rounds 1 and 2 naman ni Blanco, sa round 1 sa tingin ko nagpapainit pa siya doon, wala pa akong makita or masalat na mga punchlines doon. Pero sa round 2, eto na, style breakdown, 'di ba? Line marking. Hindi siya style breakdown, line marking. 'Di ba? Nakakatawa yung sa Mami salvage. Mami tuloy. Yung bandage tapos salvage, 'di ba? Tapos yung signature, 'di ba? Ayos yung mga wordplay ni dito. Tapos yung spell, no? Yung spell, ganda rin ng pagkakagamit niya doon. So, I think round 2 malinaw na malinaw na Blanco 'yun. So yun, self-explanatory naman kitang-kita naman na lamang si Blanco sa pangalawang ikot. Okay, so round 1 tie, round 2 Blanco. That's 15 to 14 in favor of Blanco. Round 3. Para kay Gabe. Makukulam daw ako. Tingnan ang book mo. Ulamin kita mamaya. Joke lang. Pinupuna pa yung laban ko kay Jad? Nag-iisip ba to? All 3 rounds mo, burado kasi nga, galing na to sa Jad, kaya dodge mga atake mo. Romblon Sibuyan Island, napili niya na angle. Pues mawawala to pagkatapos ng battle dito sa bracketing Romblon Bermuda Triangle. Round 3 game? Yeah! Tsaka inform lang kita, low taper fade. Di barbers ha? Game. Natapat to kay Felio! Ginawa niya? Nandamay siya ng bata at asawa. Ginawa at binalik ni Critical. It really hurts. Nanduro at napipikon ka. Kasi hilig mo mandamay sa battle. Sige, selfie bars. Kilos mo ang nagsasabing madaling makapture ng scars. Sablay sa pinakita mo na action. Literal na successful na siya sa kanyang intention. You cannot control me, aling tulad sa sumasabog mong emotion. Pinagsigawan niya. Siya ay isang huwarang ama. Hindi naman tutol sa sacrifice. Pero rule number 1, wag mo ipakitang mahina ka. Danop event. Ni-reference niya yung Abu Dhabi sa Kuragi at kapitan na si Yakagi. Taga-Japan yung mga yon, kakamariwana bars mo yan, mag-isip ka ng mabuti. Kadalaban, lagi mong inuungkat sa sulat. Pangalan mo na Blanco. Laban mo kay Pamoso buong round 1 choke. Pinakatawanan talaga, pagiging Blanco.
Galing ka ng sunugan. Mahina dala mong apoy. Patay yan sa isang ihit ko. Malakas malaki, malakas apoy ko. Lapnos ka sa akin at buong bracket susunugin ko. Nagtataka ka pa kung bakit paulit-ulit na anggulo ang blanco sa'yo? Galing ka ng first beach, obvious na mga laspag. Gamit na gamit, si Bak, sa akin to. Tinalo mo si Charisma sa liga ni Unico. Now you see, I am unique. Kaharap mo, charismatiko. Kasi semis mo kay Jeric, kahit di mo rounds, distract ka ng distract. Desperate describe kung gaano ka nawalan ng hopes, iyak ka ng iyak. Meaningful daw ang blanco sa kanya. Stupid shit louder. Hanggang ngayon, dehis pa din ma-full ang meaning ligaw na mortal sinner. Iyabang mo dito sa bargain, sige flex na 2 times katanda. Tanggapin mo, ikalawa mo pagkatalo, pakilagay ang tutu sa standing niya. I got W, man, literal na matututo ka. Okay, so ganun talaga, no? Sorry for Gabe, pero I think punchlines. Doon nagkakaroon ng pagkukulang. Punchlines. Yun lang. Ulit-ulitin ko lang din yung mga sinabi ko dito, men. Delivery, okay. Boses, okay. Pero content, creativity, angulo, references, yun doon nagkakaroon ng, sa tingin ko, kulang para kay Gabe. Blanco. Tapos di ka nagme-medyas. Joke lang. Putangin na, wala akong maribat. Pero tinatanggap ko yun ng malugod. Pansin nyo, 1, 2, 3, halos, puta, lahat ng battle ko pinanood. Game! Pansin nyo ba mga repa? Hinahaluan niya ng Ingles yung mga linyang kinumpres bago ibitaw yan ni Buddy. Kaso yung ganyang estilo tol, alam na ng marami. Garagal boses, tapos moro beats. Hanggang sa pagbuka niya ng labi, gago, hindi mo kami maluloko. Ganyan na ganyan si Aski. Napanood nyo yung entry na ito sa POI? Hindi ginawang sa akin, no? Tangina, ang dungis mo, gago. Kamukha mo dun si Sixth Street nung di pa siya malinis magtrabaho. Imaginary niya, si Ralph Lisano. Idol niya daw dahil sa sulat. Pero hindi mo siya naging pareho kahit may sayad ka sa utak. Pero ang lupit na mga bars mo dun, ha. Yung mga angle mo, patok. Yung bandang third line mo, ang lakas. Ang lakas ng tilaok ng manok. Tangina, magte-take ng video 4 AM? Nakasyabu siguro, naku po. Kasi nagmamadaling araw. Kaya pilit yung rounds na nabuo. Ito na ba yung ginto sa underground? Okay. Ito na ba yung ginto sa underground? Puta, wala pa sa korte. Kung babasiyan, agwat natin ilan libo na poste. Makadikit ka sa akin, kalokohan. Sa larong to, ako ang boss pre. Ako'y nag-mark sa Caloocan, kaya ako ang batas dito sa norte. Kaya. Gagayain ko batas para sa inyong inalay. Pero dehins tumarahas at di ko trip ang iyong nanay. Di lang tayo magkaantas. Oo, di kita kahanay sa bagay na ko ang batas. Na para bang panganay. Kaya kung pambato mo si Ralph, pues ako naman yung Mark na hindi nagpapaawat. Mala Jordan to sa turna, bawat play ko ay banayad. Magbabago pananaw mo. At papanig ka din kaagad. Pag bigti ko, pataas, pustahan, di ka nasasayad. Time. Okay, maraming salamat din yun! Okay, so klaro, Blanco, second and third round. Round 1 tie. So, yun lang, gano'n lang kasimple. Hindi ko na mapahabaan guys kasi for me, I think self-explanatory yung battle na to. Diba? Kitang-kita na malayo yung kalamangan ni Blanco in terms of free tens for Gabe. Si Gabe naman marami siyang butas na kailangang punan sa next na battle. Okay? So, yun lang. Yung mga na-pinpoint kong elements na kailangang ma-improve ni Gabe, ayun lang naman yun. Kay Blanco naman, hindi ito yung Blanco na in-expect ko against sa battle na to kasi maganda yung pinakita niya against Casper eh. Pero quarters, tignan natin sana mas lumakas pa si Blanco dito. Okay, so yun, round 1 tie, 2 and 3 Blanco. So I think 24 points for Blanco. Kay Gabe naman sorry. Hindi pala. 7-8-8 for Blanco.
That's 23 points for Blanco. Kay Gabe naman 777. So that's 21. So 23 to 21 Blanco. Where? Ngayon, ang boto ng Urado. Ang boto ng Urado, 5-0. 5-0. Magingay para kay Blanco. So yun, style clash siya. Yun, Blanco versus Gabe. So yun, style clash siya yung nangyari. Pero yun nga, sa battle format, mas lamang talaga si Blanco. Yun, siguro birthday niya, kaya pinanigan siya ng, ng mundo. Pero yun, si Gabe naman, yun, yung mga lyrical niya, okay naman. Siguro, nakulangan lang ako sa punchline, yun, sa mga haymaker. So, yun, props pa rin kay Gabe at congrats kay Blanco. Happy birthday. Parang lasing si Calix dito ah. Congrats Utip sa si D. happy birthday kay Blanco. Binigay ko yung boto sa kanya all 3 rounds. Kay Gabe kasi ang ganda sana nung delivery niya kaso kulang sa bigat yung mga linya niya eh. Oo, eh. Kailangan niya ng improvement sa O, diba? Sabi sa inyo eh. Pati si Tipsy maganda yung delivery, kulang lang sa bigat ng suntok. paggawa ng mga haymaker. Kulang sa bigat yung mga linya all 3 rounds. Kay Gabe kasi ang ganda sana nung delivery niya kaso kulang sa bigat yung mga linya niya eh. Parang kailangan niya ng improvement sa paggawa ng mga haymaker. Oo, Kasi tama. marami siyang punto na sinasabi na parang Walang punchline. sinasabi niya lang yung mga obvious. Yes. Makitawid lang. Samantalang yung kay Blanco, kompleto. Pasok yung mga jokes niya, nakakatawa. Tapos, yung mga Tama, bars, tama. ang bigat din. Tulad nung malalim daw pero madaling puno, langit lupa, paparanas ko ang hell, madaling araw, basta madami pa. Saka yung mga ender niya sa bawat round niya, ang ganda, kaya kompleto siya. Congrats. Binoto ko si Blanco. Birthday namin June 7. Magkaka-birthday. Ano yan, binoto ko si Blanco. 3 rounds. Mas natripa mo siya. Tapos hindi ko mahuli kung ano yung mga punchline masyado nila. Hindi ko masyado mahuli. Ewan kung sa akin yun. Kakulangan yung susuot ko. Na mas dapat yung silang tutukan na Islam. Pero mas yun, yung simpleng maliwanag na lang. Yun. Ayun, binoto ko si Blanco. Para sa akin, mas maraming varieties yung style niya. Mas nalalaro niya yung battle. Kaya niya mag-jokes, kaya niya magsabi. Hindi tulad kay Gabe na parang isa lang atake, pero commanding yung boses ni Gabe, talagang maramdaman mo yung presensya niya. Pero yun, mas maraming varieties na napakita, mas maraming flavor na napakita si Blanco. Yun, binoto ko si Blanco. Yun, Casper, binoto ko si Blanco, all 3 rounds. Ang ganda sana ng delivery ni ni Gabe. Trip na trip yung delivery niya, pero feeling ko hindi niya napapananding ng maayos yung mga punchline niya or may kulang sa punchline niya, ganun. Pero ang ganda sana kung paano niya i-deliver eh. Si Blanco naman, kahit simple lang, kahit alam mo yung typical na pag-deliver ng punchline, pero nakukuha niya, nakakonect din siya sa tao. All 3 rounds, ganun naging takbo niya yung laban. Kaya, happy birthday! Yun. So that's it guys. Self-explanatory yung battle, hindi ko na patatagalin. Klaro naman, unanimous. Blanco yung battle. I mean, kay Blanco yung battle na yun. Okay, so yun yung unang review natin sa first round ng tournament. And coming up next, yung second and third. Pero, pahinga muna ako. Okay, so kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.